ating mga chikiting, natural daw na clingy at laging nakakunyapit kay mommy and daddy. Kaya noong pandemic, hirap mag-work from home si Mommy Candice. May oras talaga tayo ng work. And during that time, we were still living in a small home. And alam mo yun, yung anak namin, nakikita kami sa sala na nag-work. So talagang magkikling siya sa amin. Hindi kami makakapag-work kapag nakikita niya kami. So that was the time we started introducing yung gadget sa kanya. Malaking tulong daw noon na busy sa panonood ng video lagi si Baby Liam. Siguro one of the things na natutunan niya doon is language. Marami siya natutunang words. But more often, the benefit is on the parent, not really on the child. Pero nang mag-isang taong gulang na si Liam, imbis na kay mommy at daddy, sa gadget na raw ito naging clingy. Pabago-bago na rin daw ang mood nito. Talagang hihingin niya yung gadget niya. Parang hindi niya kayang mag-survive the whole morning nang wala yung gadget niya. And every single minute, siguro every 30 minutes, every 15 minutes, tatanong niya ako, Mommy, can I watch TV? Can I play my game? Talagang ganun. Paulit-ulit siya na yun lang yung hinahanap niya. Ayon kay Dr. Leslie May Favenier Dumagas, isang pediatrician, senyales ng gadget addiction ang pagiging mainitin ng ulo. Maraming mga bata ngayon na nagkakaroon talaga ng mga symptoms, no? Symptom like ASD, no? Or autism spectrum disorder, only because of prolonged gadget use. Ang ilan sa mga mayroon nito, kinakikitaan din ang speech delay o problema sa pananalita. Too much exposure to TV, no? Kung nanonood sila parate, gusto nila natin na manood sila ng mga programs, no? Na maski pambata, no? Minsan, yung mga nandoon, hindi naiintindihan nila, hindi nila nakikita yung mouth na gumagalaw, or at the same time, hindi rin clear sila magsalita. Hindi rin nila maintindihan at hindi rin nila ma-absorb yung tamang pronunciation. Maaari ding nakararanas sila ng ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Yung iba, no, pag tinawag mo, hindi na rin sila respond ng maayos sa atin. With autism, no, hindi. Parang wala silang kakilala. Si Liam kasi, very malikot siya. Hindi siya uupo. During lunchtime or dinner time, hyper siya. So takbo siya na takbo. For you to be able to make him sit down, kailangan niya ng gadget. Mommies, you consult the right doctor, consult the developmental pediatrician, no, para ma-reassess natin kung saan at ano ang kailangan natin na i-address. Pero payo ni Doc, hindi pa naman daw huli ang lahat. Mas maganda pa rin na makipaglaro tayo sa kanila, makipag-usap tayo sa kanila, ni-expose natin sila sa outside world, no? Pwede natin silang turuan, bigyan natin ng mga laro na appropriate for age. Kaya naman si Mommy Candice, sinusubukan ang Montessori approach o yung pagiging hands-on ni Mommy o ni Daddy. Ako talaga yung nag-hands-on na magturo sa kanya up until ngayon na 3 years old na siya. You have to start thinking about kung anong future yung gusto nyo sa anak ninyo. Experiential yan, no? For example, you teach your child, no, how to cook. Ganun. Yung mga simple recipe lang ang mga ginagamit nila. So, gardening, mga outdoor activities. Ayon sa mga eksperto, posible raw abuti ng 3 linggo bago masanay ang bata sa bagong routine. Maging role model tayo sa paggamit ng gadget kasi alam mo naman, monkey see, monkey do, right? So, kailangan nakikita tayo, hindi tayo pala gamit ng gadget. At ang gadgets, hindi naman daw lubusang makasasama, basta kailangan lang ng proper regulation. Bigyan natin sila ng clear na instructions. You give them a time, no, where to put the gadget also, para alam nila kung saan sila lulugar, no? And then we have to be firm, no, with all our instructions para sundin nila. The only time he can have his gadgets is we go down and see him, tsaka lang namin i-hand over sa kanyang gadget niya. So usually that's around 12 noon. After noon, nap time na niya. Once he goes dun sa room niya, wala na, no gadgets na kami. Gadgets para kay Bagets? No problem, basta ang mahalaga, limitado ito at hindi nakakahadlang sa pakikisalamuhan niya sa iba.